Ang matanda na nakahawak ang kanang kamay sa kanyang espada, inilagay niya ang kaliwang kamay sa kanyang balikat kung saan dumadaloy ang dugo, at galit na galit siyang humakbang pasulong. Sinabi niya na napunta sa ganitong kaawa-awang kalagayan ng pamilya Tang, samantala, may isang lalaki na may hawak na espada at tumatakbo sa gitna ng apoy patungo sa matanda habang sumisigaw. Iniisip niyang kailangan niyang makalayo. Tito, tumalikod ang matanda upang tumingin, at pagkatapos ay tumingin siya sa lalaki at nagtanong tungkol sa iba pang miyembro. Ibinuka ng lalaki ang kanyang boses, sa kabutihang palad, inilikas ni Kuya Ju ang mga bata at mga babae gamit ang ruta ng pagtakas. Gayunpaman, hindi natin alam kung kailan nila matutuklasan ang lugar na iyon. Pakiusap, umalis ka na agad. Pagkarinig nito, pinisil ng matanda ang kanyang sugatang balikat, ipinikit ang kanyang mga mata, at nanatiling tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod ang matanda at sumigaw sa lalaking iyon, tinatanong kung paano maaaring iwan ng isang matanda ang kanyang pamilya. Ang lalaki, nakatingin sa kanya, ay nagsabi na siya ay nasugatan, Tito. Inalis ng matanda ang kanyang kamay mula sa sugatang balikat at tumingin sa harap, sa nasusunog na sekta, at sinabi, tama na. Para magkaroon ng mas ligtas na ruta ng pagtakas, kailangan may isang taong maiwan dito sa buong oras, at ako ang kailangang gawin iyon. Pagkarinig nito, inilagay ng lalaki ang kanyang espada sa harapan at binuka ang kanyang boses, na siya ay mananatili. Pagkatapos nito, tumingin ang matanda sa unahan at tinanong kung itatapon ba ng lalaki ang kanyang buhay ng walang saysay. Pagkatapos, isang lalaki ang tumayo sa tabi niya at nakatingin sa unahan, tinanong ang matanda kung paano magiging walang saysay ang gagawin niya kung ito ay para iligtas ang kanilang pamilya. Tumalikod ang matanda at tinignan siya ng may galit, itinuturing siyang matigas ang ulo. Dagdag pa rito, nakatingin sa unahan, galit na nagsalita ang matanda na pumula ang mata, na gawin mo ang gusto mo. Ang lalaki sa tabi niya ay tinamaan ang kanyang kaliwang kamao sa dibdib at sumigaw, oo, ako'y mananatili sa iyong tabi, Tito. Pagkatapos nito, silang dalawa, hawak ang kanilang mga espada, ay naglakad patungo sa apoy. Gayunpaman, ang umuusbong na pinuno ng grupo ng mga palakol at ang kanyang pangkat ay umatake sa pamilya Tang, inilagay nilang lahat ang kanilang mga sandata sa balikat at tumingin sa matanda at sa lalaking papalapit sa kanila, at tumatawa. Itinaas ng pinuno ang kanyang boses na may masamang ngiti, patayin silang lahat ngayon, wala ng pamilyang Tang. Hindi na naririnig ito ng pamilya Tang, ang matanda ay tumayo sa harap at galit na tumingin sa pinuno, itinuro ito at sumigaw, na huminto. Narinig ito ng pinuno at tumingin sa matanda, at nagsabi, may isa pang matandang dumating. Galit na tinanong ng matanda kung sino siya at anong galitang meron siya laban sa kanila para gawin ito. Ang pinuno, na may masamang ngiti, habang nagngangalit ang mga ngipin, sinabi ni Yanlo, ang pinuno ng Rising Axe Squad. Ang lalaki na may itim na buhok na nakatayo sa tabi ni Yanlo at tumingin sa matanda ay nagsabing siya si Nabal, ang pinuno ng Fourth Wind Squad. Pagkarinig ng mga pangalang ito, tiningnan sila ng matanda, pinagdidikit ang mga kilay habang iniisip ang Rising Axe Squad at Fourth Wind Squad. Hindi niya kailanman narinig ang mga pangalang yun. Habang nakatingin si Yanlo sa matanda, idinagdag niya na ang lalaking lumaban sa kanya kanina ay miyembro ng Rising Axe 10 Winds. Tinanong niya ang matanda, dahil 7 sa kanila ang patay na, dapat ko na bang tawagin itong Rising Axe 3 Wind ngayon? Bilang tugon, sinabi ng matanda, maging 10 man o 3, wala akong pakialam. Dagdag pa ng matanda, gusto niyang malaman kung bakit sila inatake. Sinabi ni Yanlo na gusto nilang bayaran ng isang utang. Nagulat ang matanda at tinanong tungkol sa utang na iyon. Tumingin si Yanlo sa kanya at sinabing mas tiyak, ito ay utang ng kanilang mga ninuno. Nang marinig ito, nagtanong ang matanda kung sino ang kanilang mga ninuno. Sumagot si Yanlo na ang kanilang mga ninuno ay mula sa isang demonyong grupong tagapagpakalat ng dugo, at sa madaling salita, ang West Heaven. Sa pagkagulat, hindi makapagsalita ang matanda at nagsabi, Iron Blood Demonic Group ng West Heaven. Kung ganoon, tumingin ang matanda sa kanya at tinanong kung miyembro siya ng Four Heavens Blood Alliance. Dagdag ni Yanlo, naalala niya ang matanda at tinanong kung alam ba ng matanda kung ano ang ginawa ng pamilya Tang sa kanilang mga ninuno noon. Galit na nagngalit ang mga ngipin ng matanda at tumayo si Yanlo sa harap niya, sinasabing, oo, iyan ang mukha. Tignan mong mabuti kung paano babagsak ang pamilya Tang sa mukha na yan.
Biglang may sumabog sa likuran nila at ang mga sundalo ni Yanlo na may hawak na espada sa bakuran ay nagsibagsakan. Nang makita ito ni Yanlo, galit siyang tumingin at nagtanong kung sino ang hanggal na nang ahas gawin iyon. Ang kasama niya na nakatayo sa tabi ay lumingon din at tumingin sa direksyong yun. Samantala, isang pulang palaso mula kay Soma ang lumilipad sa ere patungo sa kanila. Dumaan ang palaso kay Yanlo at tinamaan ang kanyang balat sa mukha. Tumingin si Yanlo sa direksyon kung saan naganap ang pagsabog at nagngit-ngit siya, minumura pa. Ngunit hawak ang kanyang pana, kasama ang kanyang mga sundalo sa likuran, si Sama ay dumating at nagtanong, mas mabilis ka bang gumalaw kaysa sa itsura mo? Ibinaba ni Sama ang kanyang kaliwang kamay pabalik sa quiver upang kumuha ng palaso habang galit na tumingin si Yanlo sa kanya. Nagngangalit ang mga ngipin at minumura siya, tinatanong kung ano ang sinasabi niya. Itinutok ni Sama ang kanyang pana kay Yanlo at sinabing papatayin kita. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang palaso patungo kay Yanlo. Ang palaso na lumilipad sa ere ay papunta kay Yanlo, ngunit habang nakatingin siya sa papalapit na palaso, pumikit siya at nagsabing, mabilis siya, ngunit kailangan niyang harangan ang kanyang palaso. Sinabi niya ito, at siya kasama ang kanyang kasama ay inilabas ang kanilang mga kalasag, inilagay ito sa kanilang harapan, at nagsimulang tumawa na may ngiti sa mukha. Ginamit ni Soma ang kanyang mahika upang magpakawala ng 3 palaso patungo sa kanila at tinanong, paano ito? Tumawa si Yanlo at sumagot na walang silbi ito, ngunit nagulat siya nang ang kasama niya, na may hawak ng kalasag, ay biglang tinamaan ang mga pulang palaso sa kanilang mga paa. Nahulog ang kanilang mga kalasag mula sa kamay nila at naupo sila sa tabi ni Yanlo, hawak ang kanilang mga paa habang sumisigaw sa sakit si Soma ay nagpakawala ng higit pang mga palaso patungo sa kanila at sinabing, isang pagkakataon. Ang mga palaso ay tumama sa mga puso ng mga sundalo ni Yanlo at nagsimula silang sumigaw sa sakit. Damyugo mula sa kanilang mga puso at minura ni Yanlo si Soma. Itinaas ang boses at tinanong ang kanyang sundalo kung ano ang ginagawa niya. Tanggalin mo na ang mga paa nila ngayon din. Ang sundalo sa likuran niya ay sumagot ng malakas, oo. Pagkatapos nito, ang mga sundalo na may hawak na mga kalasag at espada ay tumakbo patungo kay Sama upang atakihin siya. Tumayo siya sa harapan nila na walang ekspresyon sa mukha at iniutos sa kanyang mga sundalo na patayin silang lahat. Ang kanyang mga sundalo ay tumayo sa tabi niya, kinuha ang kanilang mga palaso mula sa quiver at sumagot, oo. Pagkatapos nito, inihanda ng mga sundalo ang kanilang mga pana at pinakawalan ang mga palaso patungo sa mga kalaban. Ang mga palaso ay tumama sa mga katawan ng kaaway at nagsimula silang sumigaw sa sakit. Gayunpaman, si Yu-Gi-Oh ay tahimik na nakatayo sa dilim, pinapanood ang lahat ng ito at naisip niyang kahanga-hanga na sila ay tinawag na Blood Bow Group. Dagdag pa rito, ang kanyang agila ay nakaupo sa kanyang balikat habang siya ay nakatuping braso, pinapanood ang labanan. Iniisip niya na ang mga kasanayan nila sa paggamit ng pana ay kapantay ng mga miyembro ng Heavenly Thunder Squad, ngunit pagdating sa individual na kasanayan at karanasan, tila mahihirapan ang Heavenly Thunder Squad na makipagsabayan sa kanila. Samantala, si Shay at ang kanyang pangkat ay dumating doon upang labanan ang mga kaaway gamit ang kanilang mga armas. Tumayo si Shay sa likuran ng kanyang mga sundalo at inutusan silang huwag umatras at atakihin ang mga kaaway. Pinalo nila ang kanilang mga baril sa mga kalaban at sumagot ang mga sundalo ng oo. Si Yu-Gi-Oh ay nakatayo roon, pinapanood si Shay at ang kanyang mga sundalo sa kanilang pakikipaglaban. Tumulong din ang Soaring Blood Squad na lumikha ng espasyo sa pamamagitan ng pagpigil sa mga kaaway na makalapit. Itinutok ni Yanlo ang kanyang espada sa harap at minura si Shiyama at ang kanilang mga sundalo, sabay inutusan ng kanyang mga sundalo na patuloy na umatake. Tinitingnan ni Yulo si Yanlo at ang kanyang mga sundalo, iniisip na ang mga kaaway ay malakas pa rin. Siya ay nakatayo malayo mula sa kanila at tumingin kay Soma. Iniisip na nagpapasalamat siya dahil binigyan siya ng pagkakataon na makapagpahinga. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa bangin at lumipad sa ere, ngunit wala nang magagawa. Patuloy siyang lumipad sa ere. Bumaba si Yu-Gi-Oh sa likuran ni Sama at tumingin sa kanya, sabay sabi, Lady Soma. Lumingon si Soma at tinanong siya kung nandyan din siya. Nang bumaba siya roon, humihip ang malakas na hangin sa paligid ni Yu-Gi-Oh at nagliliparan ang kanyang balabal at buhok sa hangin. Pagkatapos, tumayo siya sa tabi ni Sama at habang nakatingin sa kanya, tinanong kung kamangha-mangha ba ang kanyang mga kasanayan. Tinanong niya kung natutunan niya ito mula kay Elder Bo King.
Tumugon si Soma na nakatingin sa kanya na hindi pa niya nakikilala ang kanyang lolo sa tuhod. Ito ay natutunan niya mula sa kanyang lolo. Gayunpaman, inihanda ni Yu-Gi-Oh ang kanyang palaso sa pana at itinutok ito sa mga kaaway, tumatawa at sinabing hindi iyon totoo. Dagdag pa niya na mana rin niya ang kasanayan sa pagpana mula kay Elder Bo King. Hindi nagsalita si Sama habang nakatingin sa kanya. Inihanda rin ni Sama ang kanyang palaso at itinutok ito sa mga kaaway, sabay tanong kay Yu-Gi-Oh kung makikipaglaban ba siya. Tumayo si Yu-Gi-Oh sa tabi niya at tumugon, tinatanong kung makikipaglaban ba siya. Samantala, ang mga sundalo ng kaaway ay tumalon sa ere at itinutok ang kanilang mga espada kay Hano upang atakihin siya. Si Hano, na hawak ang kanyang espada, ay lumingon, ngunit bago sila makaatake, sina Yu-Gi-Oh at Sama ay nagpaputok ng kanilang mga palaso mula sa likuran at pinatay sila. Tumusok ang mga palaso sa kanilang mga katawan at dumyugo mula sa kanilang mga sugat. Matapos magpalabas ng mga palaso, tumayo si Sama roon, nakatingin sa kanila at tumango bilang tugon. Si Yu-Gi-Oh, na hawak ang kanyang pana at nakatingin sa kanya, ay huminga ng malalim at tumawa, sinasabing, magaling. Pagkatapos nito, tumingin siya sa unahan at sinabi, sila mismo ang lalapit. Tumingin siya kay Yanlo at sinabi, sabihin mo sa mga hanggal na ito kung ano ang ibig mong sabihin. Nakatingin si Sama kay Yu-Gi-Oh at sinabing tataas ang moral nila, at tumugon si Yu-Gi-Oh, na itinutok ang kanyang pana sa mga kaaway, na mabuti yun, ngunit kailangan nilang sirain ito. Ipinakawala ni Yuli ang kanyang mahiwagang palaso patungo kay Yanlo. Tumayo si Sama sa tabi niya, nakatingin sa pana at nagulat, iniisip na ito ang fearless art ng Bao Demon, ang Shadowless Arrow. Ipinakawala ni Yuli ang kanyang umiikot na mahiwagang palaso patungo kay Yanlo. Sina Yanlo at Nabal, habang nakatingin sa papalapit na umiikot na mahiwagang palaso, ay itinaas ang kanilang mga kalasag sa kanilang harapan. Isang matinding liwanag ang bumagsak sa kanila at kumalat sa kanilang harapan. Nakatayo sila roon, itinaas ang kanilang mga kalasag at sandata, pati ang lupa sa harap nila ay nabiyak at kumalat ang alikabok at usok. Gayunpaman, dahil sa matinding liwanag, nabasag ang kanilang mga kalasag at nagsimula silang sumigaw habang ang kanilang mga kalasag ay nagkakagulo. Ang matanda ng pamilya Tang at ang lalaki mula sa pamilya Tang ay nagulat. Nakatingin ang matanda ng pamilya Tang sa kanila, at sa pagkagulat ay itinaas ang kanyang tinig at binanggit ang Shadowless Arrow. Tumayo si Yu-Gi-Oh roon at ibinaba ang kanyang pana. Gayunpaman, ang mga miyembro ng pangkat ni Shay ay nagulat na nagtanong tungkol sa Shadowless Arrow. Isang miyembro na nakatayo sa tabi niya ang nagtanong kung paanong nasira ang mga kalasag sa isang hampas habang ang sundalo ng kaaway ay may suot na orange na kwintas. Tumayo si Salma sa tabi ni Yu-Gi-Oh at masiglang nagsabi na kahanga-hanga yon. Si Yu-Gi-Oh, habang nakatingin kay Yanlo, ay nagsabi na ang mga sining pandigma ni Elder Bo King ay mas kahanga-hanga pa. Dagdag pa rito, itinutok ni Yu-Gi-Oh ang umiikot na mahiwagang palaso sa kanyang pana patungo sa mga kaaway. Si Yanlo at Nao, habang nakatingin kay Yu-Gi-Oh, ay natakot, at si Naba, na may takot na mukha, ay nagsabi, narito na, boss. Pinalipad ni Yu-Gi-Oh ang palaso mula sa kanyang pana patungo sa kanila. Ang palaso ay lumipad sa hangin patungo sa kanila at habang ito'y lumilipad, nagparami ito. Nakita ito ni Shay at nagulat, tinanong kung paano dumami ang palaso, at pati ang mga sundalo sa likod nila ay nagulat din. Nakita ni Yanlo ang dumaraming mga palaso sa harap niya at sumigaw, ano ito? Si Naba, na nasa tabi niya, ay sumigaw, mag-ingat. Ang mga palaso ay tumama kay Yanlo, at si Yanlo ay tumayo, iniwasan ang mga atake. Habang umiikot siya upang basagin ang palaso, isang palaso ang tumama sa kanyang dibdib, at siya'y tumigil, itinaas ang kanyang espada upang iwas-iwas ito. Sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig, bumagsak siya ng padapa sa lupa, at nahulog ang kanyang espada mula sa kanyang kamay. Ang alikabok at usok ay kumalat sa paligid habang bumagsak siya. Nakita ito ni Sama at siya'y nagulat. Tumayo si Yu-Gi-Oh sa tabi niya, hawak ang kanyang mahiwagang pana at sinabi, ang Phantom Arrow. Ang kanyang umiikot na mahiwagang palaso ay umiikot pa rin sa kanyang pana. Gayunpaman, ang apoy sa mga bahay ng pamilya Tang ay napawi, at tanging ang usok na umaakyat sa hangin ang natira. Si Salma, na may gulat na mukha, ay tumingin kay Yu-Gi-Oh at nagtanong tungkol sa Phantom Arrow. Tumayo si Yu-Gi-Oh sa harap niya, hawak ang kanyang pana,
at sinabi na ito ay isang sining pandigma ni Elder Bo King. Narinig ito ni Salma at hindi nakaimik. Si Yu-Gi-Oh, habang nakatingin kay Naba, ay tinanong kung babalik na siya. Si Naba, na may galit na mukha, kasama ang kanyang mga tauhan, ay tumingin kay Yu-Li-Ho at tinanong kung papayagan silang mabuhay. Nanatiling tahimik si Yu-Gi-Oh. Pagkatapos nito, tinanong ni Naba si Yu-Gi-Oh kung ano ang kanyang pangalan, at si Yu-Gi-Oh, na may seryosong ekspresyon sa mukha, ay sinabi ang kanyang pangalan. Dumaan ang malakas na hangin at nilaipad ang buhok ni Yu-Gi-Oh. Nang marinig ni Naba ang pangalan ni Yu-Gi-Oh, galit siyang tumingin sa kanya at sinabi na hindi nila makakalimutan ang nangyari ngayong araw. Ang mga kasamahan ni Naba na nakatayo sa likuran niya ay naghanda upang bumitaw. Ang kanyang mga kasama, na hawak ang kanilang mga sibat, ay galit na nakatingin kay Yu-Gi-Oh. Ang mga buhay pa sa kanila ay itinaas ang kanilang mga espada, habang ang mga patay ay nakahandusay ang mga bangkay sa lupa. Pagkatapos nito, tumayo si Shay sa tabi ni Yu-Gi-Oh, nakatingin sa sekta at mga bahay ng pamilya Tang na nasunog at naging abo. Si Bono, kasama ang kanyang mga kasama, ay lumabas mula sa sekta at tinanong kung hayaan na lamang ba silang umalis ng ganoon. Bilang tugon, tumingin si Yu-Gi-Oh sa kanilang pag-alis at nanatiling tahimik. Si Shay naman ay napabuntong hininga dahil hindi nagsasalita si Yu-Gi-Oh. Ngunit lumapit ang matandang lalaki at isang miyembro ng pamilya Tang kay Yu-Li-Ho, Shay, at Salma. Sila ay nagkumpas ng kanilang mga kaliwang kamao sa kanilang mga kanang palad at bahagyang yumuko sa kanila. Ang matanda, habang nakatingin kay Yu-Gi-Oh, ay nagsabing kahit na nakatanggap sila ng tulong, patawarin sila sa kanilang kakulangan na magbigay galang ng mas maaga. Pagkatapos, tumingin siya kay Yu-Li-Ho at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Tang Suu-Ki. Si Yu-Gi-Oh naman, na walang ekspresyon sa mukha, ay ibinaba ang tingin at sinabi ang kanyang pangalan sa matanda. Pagkarinig nito, si Tang Suu-Ki, na may nakangiting mukha, ay nagsabing, "Pwede kayang ikaw ang apo ni Bao Demon, Yuji-san." Si Yu-Gi-Oh, na nakatingin sa kanya, ay sumagot na yun nga ang kanyang lolo.